Magabasa ako din sa Hebrewanon 4, versikulo 12 ngadto sa 13, nagaingon, kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, og mudulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan o sa mga kahuyugan, ug mutugkad sa mga hunab-huna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinunoa ang tanang butang, binuksan og dayag sa mga mata niya, kang kinsa makahatag raw niya kitag husay. Akong hangyon ang tanan sa pagtindog, mag-aampot na. Amahan na mo nga Diyos, nilingatak na sa kabuntagon. Kami mag-duol diya sa imong balaan nga presensya. Magapaubos kami sa imong plano ug kabubuton sa among mga kinabuhi. Nga din magkinabuhi kami, nga din limpyo diha sa imong atubangan. Nagakinabuhi kami nga positibo sa pagtuon sa imong pulong. Fellowship nga nakanimo ug Father God, salamat sa trabaho sa Balanging Espiritu sa tagsa-tagsa ng mga kinabuhi. Nga diin bisan man ining pipila ka oras nga pagsimba kanimo, ang kining tanan maghatag og tinuod nga kahimayaan nga kanimo. Salamat sa imong pag-uban kanamo, tuloy imong mga kanakan sa imong pulong, gamitan imong alagad sa iyang nga paagi sa pagtudlo sa imong pulong, ug salamat sa teaching ministry of God the Holy Spirit. Ang tanan akong ginatugyan lamang pinagi sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Diyos at atong manluluwas. Amen. Actually, atong ginasiris kining pagtuon sa gitawag kini siya og 8 gates of the palace. Walo kini siya ka ganghaan ug kung saan kita nga magkinabuhi nga espirituhanon. Now, ang palas nga gisgutan dinhi nagpasabot nga naa kita sa kahimtang nga diin espirituhanon. No? Kasi sa kalibutan duha lang gyud maghisgutan, no? Ato man ning tagsa-tagsawon karon, duha lang ka klase ang magtotoo. Ang una kanang gitawag nato carnal, ang ikaduha is spiritual. Pero ato na sa tagsa-tagsaon karon, no? Ato nang pagatunan, no? Padulong kita sa, actually, dinhi na kita sa spiritual self-esteem. Padulong kita sa spiritual autonomy, hangtod sa spiritual maturity. Nga din mo kini siya ang tumungyod sa atong mga kinabuhi, isip mga magtotoo. Na wala na nato gisgutan ang dili magtotoo diri, no? Kay gina-assume o gina-isip na nato nga kitang tanan mga magtotoo na ta. Now, ang usa ka butang niini dili pa kay nato masabtan ang mga espirituhanong butang. Ug unsaon nato pag kinabuhi nga espirituhanon? Kay mo man ay kabubuton gyud sa Dios atong kinabuhi. Nga magkinabuhi ta nga espirituhanon. Usahay ang tawo nagahuna-huna lang nga well na ako sa simbahan, okay na. Siguro espiritual na ko. O siguro nagbuhat og nga maayong butang. So ilang una nga okay na, spiritual na ko. Uban nag-aampo, nag-apilog Bible study, so ilang una spiritual na ko. But ang spirituality mas lawom pa niya na. Kana siya dili na siya makadulot ngadto sa standard sa Dios. Ang buhat sa tao dili madawat sa tubangan sa Dios. Gikan sa kaluwasan, dili pinagi sa buhat sa tao mamaluwas ang tao, pinagi lang yun sa grasya sa Diyos. O mugisgot po tag pagpangalagad, ang pagpangalagad sa tao, dili buhat sa tao ang madawat sa Diyos.
ang buhat sa Dios nga nasa sulod sa atong kinabuhi mo ang iyang madawat. Nawato ning tagsa-tagsaon karon, sugod kita sa duha ka klaseng tao aron makita nato og ngano nga importante kitang magiging espirituhanon. Kaya naman ta sa spiritual self-esteem, spiritual autonomy, nga to sa spiritual maturity. Kung saan na to nga maabot na to kini siya. Nabalikan na to kadyot kining duha ka klaseng tao. Two kinds of, na ba? Okay. So mag-start kita diri sa duha ka klaseng nga tao. Ang tibok nga kalibutan gyud, duha lang ka klase ang tao. Muyong kagrasa daghan, no? Pero ang klase sa tao, kung mubasa ta sa Biblia, duha lang. Ang una, ginatawag na to kini siya unbelievers. Katong mga tao bitaw nga wala mo tuo kang Kristo Jesus nga lang Ginoo manluluwas, gitawag kato nato og unbelievers. Those who do not believe in Jesus Christ as Lord and Savior. Gitawag kato og unbelievers. So, no personal relationship with God as Father and Son. Katong mga walay relasyon pa sa amahan. No? Kita, nahimo naman tang anak sa Diyos. Sumala pa sa John 1:12. Mga anak nga babae o anak nga lalaki. Sa takna nga mituo ka kang Kristo Jesus, nga imong Ginoo manluluwas, ang iyang buhat sa cross, imong gituhan, nga may buktong pagi para sa imong kaluwasan, nan nakakaplag ka og kaluwasan. Maura man gina, ang gitudlo sa Biblia, daghang kayong bersikulo nga naga-bantes bata. Daghang kayong bersikulo nga nagatudlo diyan ang pagtuo lang yun. O sa pagtuo nimo kang Kristo Jesus, nagabaton ka og personal nga relasyon. Nahimo ikaw nga anak sa Dios, siya nahimo nimong amahan. Letter C, ang unbelievers, gitawag sila dichotomos. The word dicho means two. Two parts. Duha lang sila kapartisa. Na sila'y lawas, na sila'y body, na sila'y soul, but no human spirit. Wala sila'y human spirit. Basi magtuo mo nga kanang mga naglakaw-lakaw nga mga dili magtutuo, nga po na sila'y human spirit. No, wala sila'y human spirit. So, nalang sila'y body, na sila'y soul. So, absent sila ang human spirit, mo bitaw nang dili sila makasabot sa mga espirituhanong butang, kaya man sila human spirit. They cannot understand spiritual things. O dili po sila ganahan sa mga espirituhanong butang. Kaya wala man sila human spirit, no? Now, anyway, may explain na ito na sa unahan, no? Letter D, mo kini nga makaluluoy kung dili ka magtotoo, no? Kung ano na may dili magtotoo dire, mo ni ang hadlok nga butang. Disdain to the lake of fire. Sumala pa sa Matthew 25:41. Wala gyud laing mahimo, no? Ang ilang padulngan mo gyud ang linaw nga kalayo. Mo bitaw na kita nga mga magtotoo, dapat gyud nga kita mahimo tang instrumento sa panalangin ngadto sa mga dili magtotoo. Especially sa itong mga paryente, mga igsuon, mga higala, mga silingan. Dapat mahimo gid kita nga instrumento ngadto kanila. Kung dili man sila maluwas tungod nato, at least kita nahimo tang kahayag ngadto kanila, no? So, muna ilang padulungan, destined to the lake of fire. Looy biya po, no? Pero huwag man tayo mahimo. Someday, magmalipayon to sa langit, sila magulanon sila sa linaw ng kalayo forever. Kita, nagmalipayon forever, kauban sa Diyos, sila nag-agulo sa kasakit sa linaw ng kalayo. Munang natay trabaho ganito kanila, isip mga ambassadors, no? Now, hindi kita karon sa believers. Kita, no? Anhi kita sa believers. Mao kining mga katawhan nga nagatuo, those who believe in Jesus Christ as Lord and Savior. No? So, kung mituo ka kang Kristo Jesus nga imong Ginoo manluluwas,
Kinsa may mituo din ha, no? Tanan naman siguro. Kaya kung wala ka mo tuo, hindi pa ka mapil sa grupo sa mga magtutuo. Pero kung mituo ka, nahimo kang kabahin sa mga grupo sa mga magtutuo. So, bisan kinsa nga mituo kang Kristo Jesus as Lord and Savior. John 3:16. So, muna ka-importante ang pagtuo na to kang Kristo Jesus. Kay siya yun ang sintir sa kasaysayan sa kalibutan. Dito sa cross, gibuhat niya ang tanan. Gibayran niya ang tanan natong sala dito sa cross. Sulod sa 3 ka oras, between 12 noon to 3 p.m. Gibayaran niya ang tanan natong sala. Mabitaw lang sa John 1:29, nagaingon din na, siya ang kordero sa Diyos nga nagawagtang sa tanang sala sa katawhan sa kalibutan. So ang tanang sala, gibayaran niya sa cross. So, wala sa mata sa Diyos, ang sala bayad na. Pero pagutana, ganun na pa may impyerno. Dili issue ang sala. Kung na-impyerno ka o nalangit ka, walay labot ang sala. Ang issue, ning tuo ba ka? Dili na issue ang sala, kay bayad na sa cross. Ang maayong balita karon nga gibayaran ni Kristo Jesus ang tanan natong sala, o kang imuha na lang, pagtuo na lang. Kung mutuo ka sa gibuhat ni Jesus Christ sa cross, maluwas ka. Wala na issue ang sala, kay bayad na ang sala sa cross, no? Gibayad na ang tanan sa cross. Daghang mga bersikulo nga nag-iskot din ha, no? 1 Peter 1:18, 2:24, 3:18, bisan man ang katong apniba sa John 1:29, no? John 3:16, John 3:18, John 3:36. Pagkadaghang mga bersikulo nga nagatudlo nga usa ka tawo nga mutuo kang Kristo Jesus, ana say kinabuhing walay katapusan. So, has a personal relationship with God as Father and Son. So, nana kay relasyon. Nana kay gitawag na to panag-ambitanay sa iyaha. Nahimo na kang anak niya o siya nahimo na nimong amahan. Ang pangutana, kumusta ang inyong fellowship karon? Kumusta ang inyong panag-ambitanay sa Diyos nga amahan o ikaw? Kung nahimo kang anak sa Diyos, dapat nindot ang inyong pagpakig-fellowship. Kaya bisan ako, dili na ko gusto nga, ako na pamukoy doon kadalaga, no? Dili na ko gusto nga nami bikil, no? Nami away sa akong mga anak. Mas nindot yun nga, nami fellowship, nami panag-ambitanay. Ug mao po na ang sa atong Diyos nga mahal. Gusto pod niya nga doon na tayo fellowship sa iya. Mabito ning sa atong pagsimba karon, nanganta ra ba mi ganina? Katong among pagkanta, no? Kung wala mi sa pagpakig-fellowship sa Diyos niadto, wala to'y pintas tubangan sa Diyos. Bisan pag magkanta tagtugad mi the glory dere, kung ang among kinabuhi, kung atong kinabuhi, not in fellowship with God, wala gito siya pulos. Muna ka-importante ang pagpakig-fellowship kauban sa Diyos. And there is no fellowship with God kung adunay sala sa atong kinabuhi. Dili pwede, no? Kinahanglan limpyo ta sa tubangan sa Diyos. Munang dapat magagamit ta sa 1:1:1b. Now, there is a letter C, we are trichotomos. Unsa gani ang dili magtotoo? Dichotomos. 2 parts lang sila. Na sila'y body, na sila'y soul. Pero kung believers, we are trichotomos. 3. Natay body, natay soul, ug natay human spirit. Ug mo na nga ang balang espiritu kay misulod man sa atong kinabuhi sa takna nga mituota kang Kristo Jesus, dili lang na natay body, natay soul, natay human spirit, kundi napagyud ang Holy Spirit nagpuyo sa atong kinabuhi. Ang Holy Spirit, ang God the Father, ug ang God the Son nagpuyo sa atong kinabuhi. Sa tuyo nga ang balang espiritu mo ay magtudlo ngadto sa atong human spirit. So sila ang nag-communicate, no? Holy Spirit to human spirit. Now, dili makasabot ang kung tawhanon lang, dili makasabot siya sa espirituhanong butang. Mao nang gihisgutan niya sa 1 Corinthians 2:14. A natural man cannot understand spiritual things.
Kaya ang spiritual things, kinahanglan siya espirituhanon nga pagtuki. Spiritual discernment, no? So, kung dili ka magtutuo, di ka makasabot sa espirituhanong butang. Kung magtutuo po ka, nya carnal ka, di po ka makasabot sa espirituhanong butang. Ano man, you are not spiritual. Kinahanglan yun. Masabta nato ni siya. Kay, mapilapil na batas pagpangalagad, unya, ang atong pagpangalagad di ay, walay kwinta sa tubangan sa Diyos. So, anhi kita sa letter day, yes, we are destined to heaven. Kung ang unbelievers, destined to the lake of fire, pwede naman naghana ang dili magtutuo, no? Ang diskutan sa Biblia, gamay lang good ang makatug langit. Sa ito pa kung gamay, ang opposite niya daghan. Daghan ang dili makatug langit. Sa ito pa daghan ang auto sa impyerno. Sa inyong una-una ka, nganong daghan ka? Daghan ang mga unbelievers. Labi lang maghiskot ang mga nasod, pertinig ka na. Ang China lang daan, ang population nila, mga almost 1.6 billion naman yata ang China. No? Yeah. Tanawa ang ilahang ideology. Kung naamay mga magtutuo dito, nagtago-tago, gamay lang yun kayo. Di man ta mahadlok sa madunggan ta ni kinsa man ang ilahang leader din ha. Yes, kinahanglan nga ma-expose na to ang trabaho sa atong kaaway nga si Satanas. Gibutaan yun sila. Blinded sila. Dili sila makakita sa mga espirituhan ng butang. Now, dili lang nga nasod. Daghang mga nasod. Katong mga sa Middle East, pagkadaghang mga nasod nga dili nagatuog ang Kristo Jesus. So, they are gitawag unbelievers. So, they are destined to the lake of fire. Sumala sa paspulong sa Diyos, ang wala mo tuog ang Kristo Jesus. Kuhan yun sila. Pagkasilutan sa linang kalayo. John 3:18, John 3:36, no? Matthew 25:41, no? And then, letter A, morning nakalindot sa tuwa. Kung ikaw sa ka magtutuog kang Kristo Jesus, you are indwelt with the Holy Spirit and saved. Gipuyan ka sa balahang Espiritu. Kung mangutana ko sa inyo ha, inyo bang nabati ang gahom sa balahang Espiritu sa sulod sa inyong kinabuhi? No? O dapat, dili man na mo mabati, pero matagamtaman ni mo imuhang kung sa tawag na, ma-experience ni mo sa sulod sa imong kinabuhi nga naa siya nagtrabaho, nagalihok sa imong kinabuhi. No? So, unsa may purpose nganong nga gi-indwelt man ta sa Holy Spirit, ang tuyo gininha para nga magmadaugon ta sa tong Christian way of life. Walay kadaugan sa Christian way of life kung walay indwelling of the Holy Spirit. Di man ta magmadaugon kung tawhanon ta, no? O muna yung purpose. Anyway, ato mo po na tagsa-tagsaon. So, muning, dinhin na po ta karon sa duha ka klase sa magtutuo. No? Duha man to ka klase sa tao. Ang una is unbelievers. Ang ikaduha is believers. Now, karon, diri na po ta sa believers. Kaya bisan believers ta, na-divide diha po ta sa duha. Masang una? Ha? Pwede mo na ipanguna-una din, ano? Pero sige na lang, ako na lang yung diretso. Ang una, carnal. Carnal believers, no? O carnal believer. Naunsa man yung carnal believer, especially sa gisgutan sa 1 Corinthians 3, no? Gikan sa 2:14, 15, 16, 3, verse 1, nganong gitawag sila carnal? Nganong gitawag sila unod nun? No? Now, nganong gitawag sila unod nun tungod kay mao kining magtutuo nga adunay sala sa ilang kinabuhi. Magtutuo pero nay sala. Now, mingon mo, pastor, magkasala man kita matagkaroon og unya, dinuod na, no? Dili ka kaiskapo sa sala. Tungod kay daladala nimo ang old sin nature. Ang imong lawas nagbitbit sa old sin nature.
matag karon og unya, pwede mahadlok, pwede mabalaka, magkaguol, magkapanik. Kana sala man na siya. Pero usahay kuan na sa to ano, murag ka ng normal lang sa to ano nga nagpanik data, nagkahadlok data, nagkabalaka data, nagkagulta. Sala na siya, kaya wala man na siya pagtuo. Nasuko, nagdumot, nasina. So, once ka na isala sa atong kinabuhi, gitawag ta og karnal. Kung karnal ta, wala kita mahimo sa tubangan sa Dios. Siguro nata karon diri kay nagsimba ka, pero sa mata sa Dios, dili madawat ang imong pagsimba. Sa tao, maayo. Mga tao, maayo na sila okay, nasa simbahan, no? Nindot ilang kinabuhi, dadalag Bible, nagtuon sila pulong sa Diyos, nasa simbahan. Okay. Okay sa tao. Pero sa mata sa Diyos, bisang pag naglingkod ka o duha, tulo, o 4 ka oras niya sa mata sa Diyos, dili niya madawat ang usa ka magtotoo nga adunay sala sa iyang panghuna-una. Sala sa iyang kinabuhi. Mo bito nang nagagamit gud ta og 1 John 1:9 una ta magsugod. Kay 1 John 1:9 nagaingon kung isugid nato ang atong sala, siya matinumanon og andam nga magapasaylo sa atong mga sala ug magalimpyo sa tanang dili pagkamatarong. Sa ato pa, paggamit nimo sa 1 John 1:9, limpyo ka sa tubangan sa Dios. O sa diyang limpyo na ka sa tubangan sa Dios, experientially sanctified na ka, yan ang panahon na you are spiritual, you are in fellowship with God. Moro man ay basihanan sa imong pagka-espirituhanon. Para nga matanggal ang sin in your life. Ang sala sa atong kinabuhi, di gina mausab hangtod nga dili na magamit og 1 John 1:9. Walay laing makatanggal niya na, no? Di po na nimo makuskusan og sabon. Kung sa may pinakaisog nga sabon. Nga inig-ana nimo ang katong mga taya diha, mga tanggal, no? Di na matabang og sabon. Di na matabang og ligo. No? Ang sulbar rin na 1 John 1:9 rin. Sa Old Testament, Psalms 32:5. So, bisan man sa Old Testament, nagagamit na sila ng 1 John 1:9. Ang ilaha, nagatuo sila sa umalabot nga Savior, nga doon ay perfect nga halad sa tanang mga sala. No? Now, unsa pa? Basta carnal believer gani, out of fellowship with God, yun na. Ikaw mismo makaditig kasi mong kagalingon nga, uy, di man lami akong kinabuhi. Yes. Kasi iba ang happiness sa usa ka magtotoo nga in fellowship with God kaysa usa ka magtotoo nga out of fellowship with God. Kung out of fellowship ka, ang imong mga panghuna-huna, mga kalibutanon, imong mga huna-huna, mga pleasures, paglipay-lipay sa kalibutan, matingala ka nga, ang imong kalipay is mubo lang kayo. Ang imong kalipay, kutob ra sa imong makita. Gitudluan ba ita sa Dios nga magkinabuhi ta sa mga butang nga dili makita. Naunsaon nato na sa 2 Corinthians 5:7 nga kinahanglan magkinabuhi ta sa pagtuo dili sa mga butang nga atong makita. O say magsalig man ta sa mga butang nga atong makita, no? Nga murag karon kami ng Pasko, murag sigurado gining bonus. Klaro kayo, no? Murag nabuhitan niya ng mga kalibutanong butang ba? Pag 13 months. Dito tayo saling nila, no? Wala ta makabot sa taas. Kutob ra ta sa ubos. Ang atong una-una, naglutaw-lutaw, kutob ra sa kalibutan. Nakalusog dito. No? So, kung out of fellowship with God ta, and then not filled with the Holy Spirit. Now, morning resulta. No? If you are out of fellowship, dili ka puno sa balang espiritu, sumala pa sa Ephesians 5:18. Munang walay gitawag spiritual dynamics. Munang lanay kay ta.
Mga Kristohanon nga lanay, morning karnal. Musugot ra mali sa simba, musugot ra o kanang di kasimba, musugot ra o kanang way ginuos kinabuhi, nagkinabuhi sa kalibutan nga kalibutanon o kira, lanay. Kanang, kuan ba, kanang, sa termino ini sa mga militaryo lausi. Lausi, Kristohanon, pero lausi nga Kristohanon. No? So, pero kung puno man ka sa balang espiritu, sa sunod sa imong kinabuhi, grabe ang dynamics. Na ang kadasig, na ang kusog, na ang gahom. Kaya nagkinabuhi man ka nga, ang gahom naglihok sa sulod nimo. Morbag sakyanan, ang sakyanan na ang sakyanan. Sakay sa sakyanan o walay makina. Di ba? Di ginakadagan. No, karon, kung ang sakyanan ay makina, kung ang makina walay gasolina, di ginakadagan. Sa samang pagi, ang imong life, kung dili spiritual, wala nagtrabaho ang balang espiritu sa sulod sa imong kinabuhi. Nagdagan siya nga dili empowered by the Holy Spirit. Walay pulos, walay bili. No? And then functioning in the energy of the flesh. Kini, mao gini kasagaran nga wala masabti sa halos tanan nga mga evangelicals. Halos tanan nga mga evangelicals. Functioning in the energy of the flesh. No? Unsa man ning functioning in the energy of the flesh? Unya atong pagbasahon kini siya. Kay importante ni siya nga atong hatagan og panahon ang pagbasa niini. Dili kita magsugod sa Roma, no? Diri sa Roma 8:8, actually, daghang mga bersikulo, pero tag-usa lang ka bersikulo atong pagbasahon kay enough naman ang usa ka bersikulo, no? Tama naman na siya, no? Nagaingon dinhi, og ang mga anaa sa unod dili makapahimuot sa Dios. Naunsa man yang giskutan din nga og ang anaa sa unod, no? Ang buti pasabot, nagkinabuhi ka nga tawhanon. Kung nagkinabuhi ka nga tawhanon, mabitaw nang usahay ka ng gina-discourage na ko ang kanang presentation sa tubangan. Kaya kung mag-present manggod nga dili kay spiritual, mahimo manggod siya nga murag approbation last, no? Pero naay gusto padayon mo, pero kung dili mo spiritual ayaw na nag-present, no? Kay walay pulos sa tubangan sa Dios, no? So sometimes ang atong tawhanon nga kahimtang mo exert siya effort. Maningkamot siya ba? Pero wa nimo malitiki nga imuha daytong trabaho o dili day trabaho sa balang espiritu sa sulod nimo. Mo nang ang importante din na ang spiritual dynamics, ang power of the Holy Spirit nga naglihok sa imong kinabuhi. Kaya kung wala naglihok ang gahom sa balang espiritu, wala man, tawhanon man na siya. Mo ning gihisgutan diri nga unod nun. O tanan nga mga buhat sa unod, tanan nga mga buhat nga tawhanon, dili gyud magkapahimuot sa Dios. Ngano man, ang buhat sa unod nahaluan sa old sin nature. Now just remember nasa sulod ang old sin nature na to. Dili madawat sa tubangan sa Dios. Mo bitaw lang gibutangan ta niyang power, Holy Spirit sa Acts 1:8 padaan, sa wala pa mukunsad ang permanent indwelling of the Holy Spirit, gisaad na daan sa Acts 1:8. Nga hatagan yung kagahom. Ang gahom, muabot yun. Sa Acts 1:8. Kung inyong basahon na, no? Giandam ang gahom para sa, ang unang nahatagan mo kong gahom si Jesus Christ, itong permanent indwelling yun. Pagkahimugso ni Jesus Christ, automatic mong gusto, no? Ang balang espiritu na asayahan. Now, kanusa man ang sunod? Mga apostoles. Ang mga apostoles na indwelled po sila dito na sa panahon
nga nana si atong nakita si Christ, and then he was ascended. Samtang si Jesus Christ tuwa na sa langit na pulo ka adlaw, actually 50 tanan gikan sa iyang pagkabanaw hangtod sa iyang pagkayap. 50 days gitawag og Pentecost. Pentecost means 50 days. After 50 days ang Balang Espiritu mikunsad. So, ang tanan ng mga apostoles dito nakunsaran sa Balang Espiritu. Permanent. And then, ang ikatulo, mga tao na. Kinsa tong mutuo karon kang Kristo Jesus, ingon nga lang Ginoo manluluwas, ang Balang Espiritu mosulod. So adunay tulo ka panahon nga ang Balang Espiritu may permanently indwelt. Kay sa Old Testament, dili man gud permanent indwelling, gitawag endowment, temporary lang. Kung naipurpose ang Ginoo sa imong kinabuhi, ang Balang Espiritu magtrabaho. Pag wala na, mugawas. Pag magkasala po, mugawas. Sa tuwa, lahi. Kaya bisag magkasala ka, ang Balang Espiritu na naging sa sulod sa imong kinabuhi. Silyo. Di lang siya ka function. Kay grave siya o grade siya. Wala na kalainan, no? Sumuning sa Romans 8 verse 8, gipasayas na ko ni, walay buhat sa tawhanong kusog na madawat sa tubangan sa Diyos. Yes, kinahanglan ma-define na to ang moralities o divine good. Kay moralities or human moralities or divine moralities, no? Ang moralities sa tao dili madawat sa tubangan sa Dios. Pwede kang maayo sa tibok nga society, sa community, sa imong nasod, pero kanang imong kaayo dili na madawat sa tubangan sa Dios. Unsa lang madawat sa Dios? Katong gitawag na to divine moralities or divine good. Ang divine good, katong ang Balang Espiritu nga nasa sulod sa imong kinabuhi, naga-influensya nimo fully possess o nagatrabaho sa imong kinabuhi. O busa mo nang gingon sa Isaiah 64:6, siguro ka-memorize ng tanan din no? Nga ang tanan daw na to ng mga pagkamatarong sama lamang sa trapo sa tubangan sa Dios. Sayunan lang po kaniyana. Tanan na itong mayong buhat, trapo lang sa tubangan sa Diyos. Sa tuwa, ang trapo, hugaw ko na God. Sa iya, mas labaw pagkahugaw. Unya, ang gisgutan pag niya nga trapo, dili itong trapo sa itong lamisa. Kundi trapo sa kanang gitawag na to monthly periods o sa kababae. Buti pa sabot, nga kung ang usa ka babae nasa iyaha monthly period niya, nagpasabot nga walay kinabuhi sa sulod siyang tiyan. O naghulagway siya sa buhat sa usa ka tao in the energy of the flesh nga dili mo produce og kinabuhi. Para sa mga dili magtotoo, bisag kung sao nila pagbuhat og maayo, di gid makaluwas nila. Kay dili makaproduce og kinabuhi ang pagbuhat og maayo nga tawhanon. Ang pagtuo lang kang Kristo Jesus makaproduce og maayo. So mo nang sa Isaiah, no? Now, ang bakta. Anhi kita karon sa spiritual believer din ang atong focus, no? Pila ka klaseng magtotoo? Wa man na. So, hibalo mo nga duha gid, no? So, unsang una? Ha? Kinsa man ang karnal? Kita? So, posible kitang pwede po, dili, no? Ay kaduha? Spiritual. So, pwede ning ikaw po. Unsa ganing spiritual? Atong tagsa-tagsaon ni siya. Ang usa ka magtotoo nga spiritual, mao gini ang una gyud nga timailhan. Clean before God. Meaning, experientially sanctified. Limpyo sa tubangan sa Diyos. Siguro mo tanong mo, Pastor, limpyo di ka sa tubangan sa Diyos na magkagarantiya ko sa inyo, ha? Makasulti ko sa inyo, ha, by this time, nga limpyo ko sa tubangan sa Diyos, tungod kay nagamit ko sa 1 John 1:9.
Ug ang saad sa 1 John 1:9 sa gingon, kung isugid na ko ang akong mga sala, bisan lang katong nahibaluan akong nga sala ang isa ka buok, siya matinumanon nga mopasaylo ni atong salaa ug magalimpyo na ko sa tanang dili pagkamatarong. So gilimpyuhan ko niya sa tanang dili pagkamatarong. Ug dili lang ako, pati kamo. Kung nagagamit mo sa 1 John 1:9. Pero kung wala mo nagagamit sa 1 John 1:9, kamo ra po'y makaditik sa inyong kaugalingon. Ayaw na lang ninyo isulti sa kuan kay basig laino ninyo sabot, no? So, lainog sabot sa katong naminaw sa inyo ha. But ang usa ka tawo nga adunay sala dili gid siya espiritual. Mahimo lamang sang espiritual kung limpyo siya sa tubangan sa Dios. Nga mangutana ko sa inyo ha, limpyo batang tanan, ay lagi pataas ang kamot, no? So sa inyo na lang una-una, kung dili ka limpyo, balik sa 1 John 1:9. Sayang ang nabilin ni mga oras. Mika, hala, alas 11:10 pa. Napay pila ka minuto si pastor. May na lang mahimong makorek tong nabilin nga minuto sa imong kinabuhi. 1 John 1:9 lang. Unlimited pala siya. Kung sa karinderya pa na, unlimited rice mo ng 1 John 1:9. No? So, anytime nga mogamit kaniya na, grasya na ang gihatag sa Diyos para nakita kanunay in fellowship with God. Number 2, in fellowship with God, ana magin magsunod man gid sila God. Kung limpyo ka, ang mosunod gid niya na nagid mo ipagpakigsandurot kauban sa Diyos. There is fellowship. When you are clean, there is fellowship. Kung limpyo ko, limpyo ang akong mga anak, gwapo gid ang among pagpakigsandurot. Ang pagambitanay, ang fellowship na mo. Kay, kung nako'y sala, masuko ko sa ilaha, dili na mayo ang among fellowship, kaya nasuko naman ko sa ilaha. Pero kung wala kong masuko sa ilaha, nami fellowship. No? So, ano po na itong sa Ginoo? So, once you are clean before God, you are in fellowship with God. One is sa 1 John, itong basahon kining 1 John 1:3, no? Igwa po ba po din nga atong mabasa gid, no? There is a 1 John 1:10 nagaingon dinhi, kadto nga among nakita ug nadungog among ginamantala usab kaninyo aron kamo usab makabaton sa pakig-ambitay uban kanamo ug ang atong pakig-ambitay maoy pakig-ambitay uban sa Amahan ug sa iyang anak nga si Hesukristo. Kabubuton gyud sa Dios nga kanunay natay panag-ambitanay. Maputol man gud ang panag-ambitanay sa diyang magkasalata. No? Klaro ba na, no? Klaro ba? So I just do hope kung masabtan ninyo nga ang atong pagpakig-fellowship sa Dios importante kayo. I do not know pila pa katuig ang nabili na to, no? Ako 61 ako. Kini si Sir Anyover, mo taas-taas na nag-edad kay bata pa ko, murag taas-taas naman siya sa kuha. So sa ato pa, nana ni si Sir Anyover sa mga 66, 68 siguro. 70 na. Nakaabot na ka sa Psalms 90 verse 10, Sir. So, anytime, pwede na. Okay? Well, ready man siya, no? Nakaabot na siya sa Psalms 90 verse 10, no? Nga, ang hatag sa Diyos sa tuwa 70, no? But, just remember ha, kung napay purpose ang Ginoo sa imong kinabuhi, pwede pa na niya patason. Gamiton pa kasi Ginoo, lugwayan pa na niya. Napay purpose siya sa imong kinabuhi. No? Pero kung wala na yung purpose sa atong kinabuhi, kuhaon na ta niya, gusto pa may pulos na to. Ikadwa, wala man tayo kahimuan. Di maipod, muli na lang ta dito kay dito. Eternal joy biya dito, di ba sir, no? Kinapahin mo lang katapusan dito, no? So, mintras gamiton pa ta sa Diyos, lugwayan pa ta niya sa atong kinabuhi. Siya ang naibalo niya na, no? So, ang kabubuton sa Diyos, ang nabilin sa atong kinabuhi, ato gining dapat ihurot ug hatag na, no? Ihurot na nato ni sa pagpangalagad sa Diyos.
Katong mga bata noon, kumbiyansa pa kayo ni sila ba? Musa, bata pa bitaw ko. Musa, dito na ko mga lagad sa Ginoo, mas senior na ko. Ayaw gulata ang senior. Kanabe, bata nga tuwa na sa minteryo. Mintras karon, hatag na ng tanan nimo sa Ginoo, no? Mo ba na pahimangno ni Solomon ba? Remember your Creator in the day of your youth. So, mintras bata pa mo, tugyan na niya tanan sa Ginoo. Kami, pananing amuha, no? Kanang matut pa nila, kanang sa ganit term na sa mga senior citizen, tawag nila na is na-term sila lang sige kung kadungogan na sa mga senior citizen. Sige lang, mabalik lang yan, no? Ha? Assignment na lang na. Nasa late term, anak. Gwapo lang term, anak, no? Kaya tigulang na lagi. So, pero late nang ihatag na nimo ang tanan nga tigulang na ka. Dapat dito pa gidunta sa katong bata patano. Mas nindot dito nga kinsa may nag-ICCS na dire. Sa si Sir, sigurado na ni si Sir, ICCS pension, no? Kung si Sir ay sa government man si Sir, GSIS niya, dagko ng ilahan, no? Basta GSIS, dagko ng ilahan. Kung nagbayad ka, bata pa ka, at the age of, ibutan na to, 20, nagsugod na kagbayad, pagkabutog 60, dako ginay mong kubra na, Sir ba, no? Dako na, no? Pero kung dito na ka nagbayad sa edad ka 40 or 50, ang gamay-gamay na lang po imong madawat. Gamay may imuhang contribution. Yun na po. Kung nangalagad ta sa Ginoo nga dito na sa 60, ako sa may imong i-expect niya na, gihatag naman lang nimo sa Ginoo ang salin. Ang salin naman lang na. Karon kay wala ko'y trabaho, ihatag na ako ito na sa Ginoo. Uy, atong gihatagan ng Ginoo og salin. Mura po nagpareha itong usa ka tawo nga ana daw siya baboy. Ang iyang baboy nga nay nanganak og napulo ka buok. Nya kay nagatuo sila og kanang tithing. Ang tithing baya kung nakay napulo ka baboy kinahanglan usa niya na imo gyud nihatag kay tithes man na siya. So karon siya nga ihatag daw niya ang usa sa Ginoo. Pili-pili na siya dito ang iyang ihatag sa Ginoo. Nagdagan ang adlaw niya na namatyan mag-usa. Pagkamatay sa usa niya na siya, uy, namatay man ang baktin sa Ginoo. Ang sa Ginoo mo'y namatay. Ay hata na nabilin ang siyam. Usay anak po no? Ang ihatag na to ang katong dili maayo sa Ginoo. Itong mga last days na, last years na sa itong kinabuhi. Kamong mga bata noon, mintras bata pa mo, buhos na hatag na sa Ginoo. No? Tuon na sa pulong sa Diyos. So dapat, yun na itong kinabuhi. So filled with the Holy Spirit, na spiritual dynamics sa sulod. Dapat nagalihok ang balang espiritu sa sulod sa itong kinabuhi. And then when you are filled with the Holy Spirit, mura ni siya nag-drive ka, no? Ang letter D is walking by means of the Holy Spirit sa Galatians 5:16. Naunsay kalainan nila sa filled with the Holy Spirit o walking by means of the Spirit. Ang filled with the Holy Spirit, nagpasabot nga ang balang espiritu nagtrabaho sa sulod nimo. Pero ang balang espiritu, dili siya makabuhat og desisyon. Why desisyon? Naghulat siya sa imong desisyon. Mga lagad ba ka sa Diyos o dili ba? Ang walking by means of the Holy Spirit is the function. Meaning, nakahibalo ka nga ang balang espiritu nasa imong kinabuhi, nag-empower nimo, nagagiya, nagatudlo, naga-lead, naga-guide. Unya, imo hanggi gisunod. Mo lang siyang gitawag na to walking by means of the Holy Spirit sa Galatians 5:16 o bisan man sa Isaiah 40:31. Now, paspas ang oras, no? Atong tunaning the struggle for control.
Kasi na-struggle sa tuwa. As long as we live, the old signature and the Holy Spirit contain for dominance in our life. Paul describes the struggle. Bisan si Apostol Pablo nini, apostol na siya. Apostol na siya, pero nakita niya nga grabing struggle sa sulod. Nay nag-away sa sulod. Ngano man, na atong old signature, unya na po ang Holy Spirit. Ang old signature, gusto niya nga dili ka mosunod sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit po, gusto siya nga dili ka mosunod sa old signature. Now, adunay gubat sa sulod. Morning giingon din sa Romans 7:15. O bisan man sa Galatians 5:17. For that which I am doing, that means sin, I do not understand. Tingala si Apostol Pablo, di ko makasabot nini ba? Di man ko gusto mo buhat nini, pero buhaton ako ni. Now, siguro, ma-realize ni mo ni, tingala ka nga, di naman ko gusto sala, pero nga nang makasala man ka. Ang old signature mo, isog, dominant. Nagdominant sa imong kinabuhi ang old signature. And then bigyan siya, for I am not practicing what I would like to do, meaning living the spiritual life. Gusto siya magkinabuhing spiritual life, pero dili niya mabuhat ang pagkinabuhing spiritual life. Kita ninyo? So, bisan pag gusto nimo mag-spiritual life, kung dominant ang old signature, di ka kalihog. So, sa may mong buhaton, dapat mag-dominant yun ang Holy Spirit. No? So, muna yung gingon, for I am not practicing what I would like to do. Gusto niyang magkinabuhi ng espirituhanon, pero hindi niya mabuhat. But I am doing the thing I hate. Buti yung sabot, ang butang hinuon nga dili niya gustong buhaton, mamayang mahimo. Kung sa mo to? Carnality. Muna sa Romans 7:15, o bisa man sa Galatians 5:17, adunay bangi diya sa sulod sa imong kinabuhi. Now, Paul is saying that when the signature control your soul, the believer is carnal. When the Holy Spirit control the soul, the believer is spiritual. Now, paminawan ninyo, duha lang ang nag-control sa atong kinabuhi. Either signature or the Holy Spirit. When you are filled with the Holy Spirit, you are controlled by the Holy Spirit. You are spiritual. But when you are controlled by the old signature, then carnality ang labas. Mauna nga, pag nata sa simbahan, murag spiritual kay naminaw tas pulong sa Diyos, gwapo kayang pulong sa Diyos, nindot ang pulong sa Diyos. Pero pag abot na ito sa gawas, tingala ta nga atong handom, kita tagbalay kang gwapo, gwapong tagnapot ko ginanang balaya, no? Sa imong nakita, nakadungog ka o mga tao nga, gwapo ka ilang panginabuhi. Napunta akong panginabuhi, no? Kanang sinakong kwarta, no? Kanang box ang kwarta. Pero sa flood control dahil, no? So, usahay, muabot na itong panghuna-hunaan na ba? Alawa na, bilanggo na sila nga dili kontento sa mga butang na dapat namunta nilang pagkakinabuhian. Dapat ang magtotoo, dapat kontento daw kung sa'y nastuwa. If there is discontentment, sala. Ngayon mo, Pastor, grabe na po na. Wa ko'y mahimo. Kung diskontento ka, nagpasabot, wala ka mudawat kung sa'y kabubuton sa Diyos sa imong kinabuhi. You need to be contented. You need to be happy. You need to be gratitude kung sa may gihatag sa Diyos sa tuwa. Ako, pagkanon ko tinapa, bisag wa giluto, okay naman sa kuha, mabusog naman ko. Pagkapinag-udong, samot. Pagkamunggayan pa yun, burag, nabuhi-buhi ang kuhan kay na vitamins nga man. Okay na. Butangan ko okra o talong, dudog tuyo, ayos, away na.
Di po kumukao na ng tag 500,000 sa kakananan, oy. Maragdako ra kay na, no? Nakadungog mo na nga na 700 kanito, 759,000 to. Dinner lang to, dinner. Duharas na kabuo. No? Murag maulaw na po siguro tanong niya na, no? Bisag mukaon na tag 50,000 sa kakananan niya, duharata. Dili na ako na i-post, oy. Ulaw na, no? Pero sila din man sila maulaw. Mas hambog man hinon sila, no? So I just hope masabta na to ang spirituality. So muna, no? Duha lang ang nag-control sa atong kinabuhi. Either Old Signature or Holy Spirit. Sa dihang carnal ka o carnal ta, we are controlled by the Old Signature. When we are filled with the Holy Spirit, we are spiritual. Muna, kung espirituhanong ta, kanuna yung atong mga huna-huna, mga espirituhanong butang. Huna-huna ta nga, basig mag-rapture noon niya, no? Musugat na ko sa panganod, dalo na ko sa katulong langit, hinatagay na o ganti dito, motubang na ko kang Kristo Jesus, o ako, ready na ko nga motubang kang Kristo, pag sabi mo si judgment, magkinabuhin na ko dito ng walay katapusan. So, mga espirituhano na nasa imong isip. Di yun ako, ikambyo ang Ginoo sa mga kalibutanong butang. Mga espirituhanong butang nasa isip di mo. Pero, masudlan gani og alimatok, matingalan ta nga, kinahanglan dyan ko ron, mag-double time dyan ko karon. Para may ngunani ko, no? Muna nang naistorya nga, naglakaw daw siya, nakasugat siya, nagbike, siya, may tagnapo ko yung bike, no? Kaya para, pag kuha niya paspas ay iyang lakaw padulong sa trabahuan, nabot ang panahon, nagka-bike rin siya. Napalagandagan na siya siyang bike. Karon, pag bike niya, ubertikan man siya motor. Siya, tagnapo ko yung motor, no? Ubertikan man ang tanini, no? May abot na pong panahon nga narapot sa yung motor. Pag abot nga nasa yung motor, igo siya sa ulan, igo siya sa init, abog, siya. Paano gano'n? Discomfort kayo? Kita siya katong nagdagandagan nga naikutsin siya. Tagkutsin na po niya kuha, no? Mag-ulan, okay ra. Pag ting-init po, okay ra, aircon pa. Niya, way abog. So, naghanap po siya sakyanan. Pag-abot sa kutsin niya na, niabot naman sa mga helicopter o aeroplano ang iyang pangandoy. No? Buti pasabot, ang tao walay contentment. Ang tao kung walay pagkakontento, iyahad yung handumon ang pinaka-taas ng mga pangandoy sa kalibutan. Pero kung ikaw espirituhanon, unsay mong pangandoy yun, enough na o unsay naa karon. Malibay ka na, no? So muna na yung duha ka struggle sa sulod. You are either carnal or you are spiritual. When you are carnal, handumon nimo ang tanang mabutang sa kalibutan. But when you are spiritual, imong handumon ang mabutang nga espirituhanon. Langit nun, mga butang na dili makita, mo imong handumon. Di ba? Mabalay yung handom, mga butang na dili makita. Maraga, Pastor, buhi pamanda Pastor. Lagi no? Kita sa una, pati yun na itong dumog sa kalibutan ba? Dugay yung dinumugay sa kalibutan na sa una ba? Tagapiit na tayo makauli, no? And then he can execute the spiritual life when he is spiritual. Volition determines which one will gain control. Any unconfessed sin in your life allows the sin nature to reign in your soul, but it is quickly dethroned by the application of 1 John 1:9, the rebound technique. Yes, gusto sa Diyos nga espirituhanon ta. Pero na mga panahon nga control ta sa atong old signature. Kung natay sala, dapat balik dito sa Ginoo 1 John 1:9. Lagpot na ang atong carnality kung magamit ka sa 1 John 1:9. Mawala din na siya. Balik ka pa kay spiritual. Ka, Pastor, bago kong
1 John 1:9, kung niyambak na buko, nagkaroon na buko, balik lang yapon sa Ginoo. 1 John 1:9 lang. Kaya naman gina magsugod. Awkward man yun. Bago kang magamit og 1 John 1:9, awkward pa na. Magbalik-balik siya. Nabalaka ka karon. 1 John 1:9 ka kay nabalaka ka. Pagkatutod, balaka mo ka. 1 John 1:9 na po ka. Sige lang. Awkward pa magina pagsugod. Pero magsige na kag-practice niya na, matingala ka nga, uy, naka-stay na ko mga 5 minutes na. Nako, spiritual ko. And then, mubutang pa lang, uy, murag nindot-nindot na kay 30 minutes, kaya na. O ka, 1 hour na. Nindot na lang 1 hour so sa kaadlaw kaysa wala. Spiritual ka, no? Kung mag-inventory po ta sa atong kinabuhi ba? Atong inventory, so sa kaadlaw, unsa man ko? Spiritual ba ko o carnal? Siguro mo yung ka nga, Pastor, di gyud madag 50-50 oy. Murag 90-10 yun. Sige na lang, 19%. Di ba? Mabasig mo yung ka, Pastor, murag almost 100% man yun. Ampoy nagtaman nga mausap tayo mong kinabuhi kay kung ang whole day, wadyo'y spiritual din wadyo kay matiti. Ini, pag-abot sa Bema Seat Judgment. Kung sa may handong mo mo sa Bema Seat Judgment, kung kay ang atong ganti dito, sumala man sa atong binuhatan sa Revelation 22 verse 12, matupan Jesus Christ, Behold, I come quickly, and my reward is with me to give to everyone according to his work shall be. Base sa imong trabaho in the energy of the Spirit. Kung sa may madawat atong ganti, no? So muna nga dapat makakatong tao sa pagkinabuhi ng espirituanon. When our sins are confessed, we regain the feeling of the Holy Spirit. Automatic na. Filled na buto sa Holy Spirit. So that we can learn doctrine, magkakatong nakas doktrina, and advance to maturity, hinahinay kag saga. Some believers are like yoyos. Unsa man, nakabalo mo siguro mong yoyos, no? Yoyo? Pag-alam ni mo, unsa naman yung trabaho sa yoyo? Pataas, pababa, pataas, pababa. Pero na yung mga hawda na, pwede yan anak nila, i-cross-cross nila, ano? Pero usually, ang dagan niya, pataas, pababa. Yun ang magtutuo nga bago pag yung nakakatuan sa 1 John 1:9, musa ka. Pero mabagsak na yun, no? Mabay bagsak ka, hagsa na yun. So, sala niya kapag una-una, musap na siya. Pero sige lang, hantod nga ma-practice na ka, no? A constant practice make perfect, no? Kung sige practice, ma-perfect na ka, no? So only through rebound and learning and applying Bible doctrine consistently can the believer overcome this instability. So ma-overcome na ni muna kanang gitawag na to unstable ang imong spiritual life. Pero mga na mo ba? Pastor, iniguli na ako ini karon sa balay. Mag-spiritual na dyan ko. Good. Pero pag-abot nimo dito, das magang kag people testing dito. Di ba? Si mama ba, manghugas na. Si papa ba, mayong palit din gawas imong tapol. Wala na. Di na ka-spiritual nun. Kay, kung spiritual ka, masinugtanon man ka. Butaan man ka, musunod man ka. Magkinabuhi man ka na maayo. No? So, din importante ang spirituality. No? So that is the reason why we have two negative mandates. Mo nang nagitay duha ka negative mandates. Siguro nakadungog na mo ni no? Ang una, dili nato dapat i-crave ang Holy Spirit. Sumala sa Ephesians 4:30, do not crave the Holy Spirit. O i-quench ang Holy Spirit sa 1 Thessalonians 5:19. Why? In order that the old sin nature is not dominant in our lives. So mo din ay purpose. Ayaw i-grieve, ayaw i-quench ang Holy Spirit na sa sulod. Kaya kung mag-grieve siya, mag-quench siya, gitawag sa anthropopathism, no? Kaya malang espiritu, di magiging siya mag-grieve. Di magiging siya, di na ngaway kalipay ang malang espiritu kung nagkasala ka. Malipayo na siya, God na siya. Pero nganong gitawag siya, do not grieve, anthropopathism. Gi-emphasize siya sa tawhanong kaintang, parang masabta na to, no? So, buti pasabot,
nga kung nagbuhat kag sala, ang balang espiritu dili ka function sa imong kinabuhi. So you are not spiritual. Tanan nimong buhaton din ha, wala, di manawat sa tubangan sa Dios. Now, so unstop grieving the Holy Spirit from God. Ephesians 4:30. Do not quench the Spirit in 1 Thessalonians 5:19. So, these two mandates warn us that when we sin, we cut off the power of the divine dynasphere. Divine dynasphere, gikuha sa dunamis ispira. Sa Griego nga pinulungan, mo ng divine dynasphere. Dunamis means dynamo. Kan dynamo is power na siya, no? Gikuha din na, mo nang divine dynasphere na to, no? So, once yung magkasalata, we cut off the power of the divine dynasphere, permitting the sin nature to control the soul. Mura bagsuga. Pag off ni mo niya na, palong ni tanan. No? Pag nakasala ka, palong ang power of the Holy Spirit. Wa siya nag-function. So, mo rebound na po ka, mo first gen 1 na po ka, para mo balik na po ka. No? So, the divine dynasphere and Satan's cosmic system are mutually exclusive. Dili gid pwede nga makaingon ka nga, pastor, spiritual ko, carnal po ko, na gusto nga, walay nga na. Dili nga na, no? Pastor, murag, tunga-tunga dyan ko, siguro mas taas ang akong righteousness. 99.9 righteousness is equivalent to carnality. Kaya ang spirituality is absolute. Absolute meaning 100% din na siya. Way kulang. Dili pwede, nga naihalo, nga gamay nga sala. Gamay naman kayo na, pastor. Ay, pasayluwa nga na. Dawatan na lang guna, o sa kapursinto na lang bitaw na. Sa mata sa Diyos, 100% yun. Dili contaminated ang righteousness of God ng standard sa atong kinabuhi. That's why, dapat na ito masabtan o kung saan pagkinabuhi ng espirituhanon. No? We always reside in one or the other. If not in God's system, we live in Satan's power system. Meaning, either we are carnal or spiritual. Ang dapat magkakaton ka niya na, no? Okay. Kami na lang. Therefore, the other two positive mandates commands the church's believer to reside in the divine dynasphere. Ang two positive mandates, nagatudlo ginato nga, dapat spiritual kita permanente. Mo-reside ta. Mo nang gingon sa Ephesians 5:18, stop being intoxicated with wine, which is dissipation, but be filled with the Spirit. Ephesians 5:18. Imperative, no? Present, passive, present, passive, imperative. Nang anong passive man siya? Tungod kay, ang imong gibuhat, by now, nagpapuno ka sa balang espiritu. Meaning, nag-rebound ka. 1 John 1:9 ka. Karon, passive siya. Tungod kay, dili na imong trabaho ang pagpapuno, siya na ang sulod. Siya na ang may empower sa imo, ha? Passive. Imperative tungod kay kuman. No? So, gisugo kita sa Ginoo nga magpapuno. Sa tupa kung magpapuno, somebody ang mupuno sa tuwa. Dili tong kita ha, mo yung nga, puno ko sa balang espiritu kayo, nagsingit-singit ako, hallelujah, praise the Lord, amen. Dili na mo pamagi sa pagkapuno sa balang espiritu. Puno ka sa balang espiritu, sa diyang ang balang espiritu empower sa sulod nimo. No? Muna itinood din ha. And then the Greek verb, kuha kini sa Griego nga pinulungan plero, translated be filled. Muna gitawag na ito imperative or command. Plero, conveys a wealth of related meanings. Each of four basic definitions applies to the ministry of the Holy Spirit. So adunay upat kanindot ng mga meaning nini. Fill up a deficiency, meaning outside the divine dynasphere, we possess no ability to learn or apply Bible doctrine or resist the influence of Satan. Mga sa Colossians 1:25, o bisan man sa 1 John 4:4. So kung dili ka, wala ka sa divine dynasphere, walay power sa sulod nimo, wala jud kay ability nga makakaton sa pulong sa Dios ug mo-apply sa Bible doctrine. Mo nang ang trabaho sa balang espiritu, i-fill up niya o kung say kulang nimo. Fill up the deficiency. Mo nang plero. Another, be fully possessed.
God the Holy Spirit who indwells the body of every church's believer in 1 Corinthians 6:19 as well as in verse 20, control the soul. Dapat nag-control siya sa soul of the believer residing in the divine Spirit. Nga naman, kung ang balang Espiritu nag-control sa tuwang kalag, siya ang mubunga. It is the Holy Spirit ang mubunga. Dili kita. Say, maguna-una man ta nga, magbuhat niyo kog maayo. Tama man ang magbuhat kog maayo. Pero mas maayo nga divine good. Empowered by the Holy Spirit. Kaya kung magbuhat kog maayo, independent from the power of the Holy Spirit, human good siya. Maayo siya tanawon sa tao, pero dili maayo tanawon sa Diyos. Ikatulo, be fully influenced. Meaning, malang Espiritu, tugutin yun siya, na siya yun ang nag-influensya sa imo. The divine Spirit with the Holy Spirit as the power source is a comprehensive system that influences every facet of the believer's life. Number 4, be filled with a certain quality. Manang sudlan ka o usag ka butang nga diin quality gyud, may kalidad. The ministry of the Holy Spirit in the divine Spirit leads the believers to spiritual maturity. Manang Ephesians 3:16, 19 to 20, nag-empower o nagagahom siya sa sulod sa tuwang kinabuhi. Now, this mandate to be filled with the Spirit orders us to enter the divine Spirit at gate 1. Manang, ang gates of the palace, ang number 1 is filling of the Holy Spirit. Yun. Dili pwede mong lakdaw ka sa basic Christian's modus operandi or mode of operation. Enforce ang genuine humility. Dili pwede ang enforce humility o genuine humility. Perception, di pwede. Application. Di ka pwede mo ambak na kung wala ni. Number 1 gid ang feeling of the Holy Spirit. Spiritual gid ang una. Di pwede mangalagad sa Ginoo nga dili kay spiritual. Nangalagad ka sa Ginoo sa imong una-una nangalagad pero sa mata sa Dios wala. So plero indicates that the feeling of the Spirit is an absolute. We must be inside, not outside. So now, we must be inside, not outside. Inside of the divine Spirit. Not outside. So there is no middle ground for the believer under the filling ministry of the Holy Spirit, energizes the believer and fully controls his soul. So dapat yun ang balang Espiritu nag-empower sa tuwa. The ultimate objective is the consistent, coordinated function of all 8 gates of the system, which results in phenomenal blessings for the believer and maximum glorification of the Lord Jesus Christ. So the spiritual momentum required to reach this objective is commanded in the second positive mandate concerning the Holy Spirit, the mandate to function in the divine Spirit. So the mandate to be filled, the Spirit orders us to enter the divine Spirit, gate 1. So plero indicates that the filling of the Spirit is an absolute. We must be inside and out. Nabalik. So dito sa ikaduha, kung dapat gisugo kita nga magpuyo kita, mag-reside kita in the feeling of the Holy Spirit, ang ikaduha, dapat mag-function kita. Muna ning keep walking by means of the Spirit sa Galatians 5:16. God never coerces our volition. He designed us and knows what is best for us at each moment of our life. He has established clear policies for us to follow so that we may fulfill His perfect plan for our prosperity and happiness. While filled with the Holy Spirit, the next mandate is to walk by means of the Spirit. We will follow His will, resist temptations to sin, claim His promises moment by moment, and apply problem-solving devices for victory in the Christian way of life. Muna na yung gitawag na to, the battle is the Lord's, sa 1 Samuel 17:47. May bulong kita nga, ang mga Bible characters, nagmadaugon sila, not because of their power, but because of the power inside them. Katong kang David, ginumingon siya, awes ng Gulayat, unsay power niya yung gisaligan, dili power niya, mato pa niya. The battle is the Lord. Salig sa Ginoo. Okay? Kamay na lang ha.
So not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. Zechariah 4:6. Meaning, di ta magsalig sa atong kusog, di ta magsalig sa atong gahom, kundi magsalig kita sa balang espiritu nga nasa sulod sa atong kinabuhi. And what is the surpassing greatness of His power toward us who believe? These are in accordance with the working of the strength of His might. Atong pagpangalagad is pinagigid sa gahom sa Ginoo. I can do all things through Him who strengthens me, like Paul in Philippians 4:13. Isa. Ang tanang butang mabuhat na ako, through Him who strengthens me. And then sa Ephesians 6, finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Sa ito pa, ang atong pagpangalagad yun, pinagi sa gahom sa Ginoo, dili sa atong gahom. Ephesians 16. And then, Ephesians 6:12, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Ang atong pagpakigaway is espirituhanon. Dili na to kaya sa tawhanon. Espirituhanon na itong kaaway, labanan na itong tawhanon, pildi kita. Kinahanglan ang espirituhanong away, tugbangan na itong espirituhanong away. O kana, mao ang gahom sa balang espiritu. Kung tawhanon ta, pildi ta. So you are from God, little children, and have overcome them, because greater is He, kinsa man ning He dire, the Holy Spirit, who is in you than He who is in the world. 1 John 4:4. So mas gamhanan ang espiritu nga nasa sulod sa tuwa kaysa espiritu nining kalibutan. Mo nang kung pildi ka sa imong Kristohanong pagkinabuhi, nagpasabot, kinahanglan pa ka magtuon sa pulong sa Dios nganong pildi ka. So yet those who wait for the Lord will gain new strength. They will mount up with wings like eagles. They will run and not get tired. They will walk and not become weary. So muning kahimtang sa usa ka magtutuo nga nagsalig sa gahom sa balang espiritu, makalupa daw siya sa magagila. Bisag tao ta, pero pwede din nato masurpasan tong mga spiritual being, mga demons, no? Kung naglupad-lupad sila, kita po, pwede tamon po ibabaw sila, ha? Kung kita espirituanon. Kay gamanan ang espiritu nga nasa tuwa kaysa espiritu nga na kanila. Makadagan ta, nga dili kapuyan. So, ang tao kapuyan man yun. Pero kung nakay gahom sa balang espiritu, dili ka kapuyan. Sa pagpangalagad sa Ginoo, magpadayon nyo ka, mag-endured ka. No, hantod mabutan ka sa kamatayon o kasi ang pagbalik. And they will walk and not become weary. Maglakaw ka, dili ka pag kapuyan. Isaiah 40:31. Okay, din hitaman lang natong pagtuon o mag-adto ta sa pagampo. Ako hangyo na talang sa pagtindog. Amahan na mo nga Diyos, salamat sa panahon nga gihatag nga ni kanamo. Bisan man sa pagtuon sa imong balaan nga pulong, nga diin kanunay nagatudlo kanamo. Duha lang gyud kabutang ang dapat namong masabtan nining kalibutan. Either espirituhanon kami o kalibutanon kami. Father God, I pray, Heavenly Father, nga masabtan sa imong mga kanakan ang kaimportante sa pagkinabuhi ng espirituhanon o nga dili kalibutanon. Father God, tabangi kami, dugangi pa ang amuang kaalam, ang kusog, through the teaching ministry of God, the Holy Spirit, nga kami magkinabuhi diha sa imong kiliran, sa imong katuyuan, sa imong purpose, nga di kami magkinabuhi ng espirituhanon. Kaya mao lamang kining pagkinabuhi, Father God, nga makahatag og tinuod nga kahimayaan nga nakanimo. Outside of this, walay glorification nga nakanimo. Mahimaya namang ikaw sa dihang balang espiritu nga nasa sulod sa among kinabuhi. Naga-function o kami nagasunod ni ginawali na kung tanang pagpasalamat, pagtayog at paghimaya, pinaginaman sa pangalan ni Kristo Jesus.